binabanatan ngayon po si Inday Sara Duterte, mga kababayan. Eh, paano ba naman po yung medyo may pagkalutang, no, na komento ni Inday Sara Duterte patungkol po, mga bossing, doon sa sinasabi niyang hindi niya pag-attend sa SONA ng Pangulo. O eto, umpisahan po natin. Unang-una po, Secretary Larry Gadon, Presidential Advisor ng Poverty Alleviation, on Vice President Sara Duterte not attending the third SONA of President Ferdinand Marcos Jr. Nako ha. Ano po ang sabi ni Secretary Larry Gadon dito, mga kababayan? Sabi niya dito, after her appearances at the Maisug, o yan, nasilip tuloy, of Maisug prayer rallies which turned out to be anti-BBM rallies. Simula po, nung umattend ang ating Vice Presidente sa mga mautog-mautog nila. Shoutout sa iyo, Ma'am Chris Rose. Ayan. Ngayon naman po ang hindi pag-attend sa SONA ng ating Pangulo. There is, after all, a chance to make up and show some degree of statesmanship by attending the SONA and show some respect on her position or post as Vice President. Nagmamaasim po yata ang ating Vice Presidente, mga kababayan. Biruin nyo na lang po, mga bossing, Attorney Leni Robredo, kahit po alam natin, mga bossing, simula umupo bilang Vice Presidente hanggang sa matapos ang kanyang termino bilang Vice Presidente, alam po natin kung ano yung hindi pagkakaintindihan po ni Duterte at ng Vice President, dating Vice President na si Attorney Leni Robredo. Pero yung ALEC, kumpleto po ang SONA. Ito yung pagrespeto na lang po sa Presidente at pagrespeto na lang po sa kanyang posisyon. Nako, biglang hindi pa umattend sa SONA, mga kababayan. President BBM has not uttered any negative comment against BP Sara. Pati nga po yung pagdalo niya, di ba? Naalala niyo po ba, mga kababayan, nung iniwanan po, ng ating Pangulo ang bansa, para pumunta ng ibang bansa po, mga bossing, para magtrabaho, makakuha ng mga iba't ibang mga, alam niyo yun, magpapasok ng pera sa ating bansa. Pero ang BP Sara, ano ginawa? Pumunta doon sa mautog ni Kibuloy. May nasabi din ba ang Pangulo doon? Wala. Walang nasabi. Pero ito, yung simpleng pagrespeto sa kanyang posisyon at pagrespeto sa ating presidente, ni hindi lang magpakita. President BBM has not uttered any negative comment against BP Sara despite the destabilization rallies initiated by her father, supporter, and paid bloggers. Naku, paid pala yung mga bloggers na yun. Respeto, sir, sa taong bayan dahil siya, nasaan na yun? Ang bilis, no? Respeto sa taong bayan dahil siya ay BP. Correct po. I did not expect this insensitivity from her as I know her to be an intelligent person. This only bolster my forecast that she will not win for another or for a national post. Mga kababayan, makakaapekto ho ito talaga sa kanyang pagtakbo ho sa susunod na eleksyon, mga boss. Di ho ba? Makakaapekto ho ito. Weng JP, salamat po sa inyong super sticker. Sabi ni Ma'am Lorelai, DSNR, Sara, nagsarili na lang i-promote ang sarili niya, lakas ng kayabangan, walang respeto kay PBBM. Tapos yung huling sinagot niya, yung huling sinabi niya po, mga bossing, yung huling sinabi niya, designated survivor. Hindi mo po tuloy mawari kung merong ibig sabihin ang ating Vice Presidente doon sa kanyang sinabing yun. Kung may mangyayari ba sa Presidente? Kung merong nagtatangka ba sa Presidente? O yun talaga yung dahilan niya. Kaya ayaw niyang dumalo sa SONA ng Presidente, mga kababayan. Marami pong nagugutom ngayon, dapat tumparin ni PBBM ang mga pangako niya, sabi ni Maria Gracia.
Enriquez. Hindi pa ba tinutupad? Wala dapat oh, wala dapat pang asahan kay BP Sara kasi di na sila magkasama sa layunin. Kawawa naman ang bansa natin ng gano'n. Ano po? Kung ganyan dadaanin sa biro, dadaanin sa joke-joke na lang, ano po 'yan, pagiging Vice Presidente, pa-joke-joke na lang po? Ano po, sabi ni Jackie Lu Nolasco, Dagatan, napunta ako dito dahil kay Direk Freddy. Salamat po sa inyo, Ma'am Jackie Lu. Hmm. Pa-joke-joke na lang po yung Vice Presidente kapag may napansin na mali doon sa kanilang sinabi. Ano po ang reply nila? Joke lang yun ng Vice Presidente. Joke lang yun ng Presidente. Mana nga po sa Ama. Alam ko kung nasa si Kibuloy, pero secret. Nung napansin ng taong bayan, napansin ng PNP na may mali doon sa sinabi ng dating Pangulo, biglang joke lang yun. Hindi totoo yung sinasabi ng Pangulo. Ano yan, yung mga posisyon sa gobyerno, joke only lang sa inyo? Ang taong bayan po umaasa sa kanila, mga kababayan. Na sila ang magiging susi o sila ang mamumuno sa pag-angat po ng ating bansa muli. Tapos makikita mo parang pinaglalaruan nila ang pamumuno sa bansa natin. Kaya ako etong sinasabi ni Attorney Larry Gadon, this only bolster my forecast that she will not win for a national post. Ito po, dagdag po itong mga ito, yung mga pa-joke-joke only ng ating Vice Presidente. Dagdag bigat po ito, mga kababayan. Pagtakbo niya sa susunod na eleksyon bilang presidente po. Ano, isipin ng taong bayan, ay nako, iboboto ba natin si BP Sara sa pagka-presidente sa 2028? Baka joke only na naman ito. Puro gawin biruan na naman. Biro-biro lang. Yun po napapansin ng taong bayan ngayon Pati po yung pati po yung designated survivor na yan, nahalata o naramdaman na parang may mangyayari kay Pangulong Bongbong Marcos, biglang joke lang yun. Hindi totoo yun. Iwasan po natin yung ganyan. Lalo na po sa posisyon sa gobyerno. Ang mamamayang Pilipino po bumoboto, no? Bumoboto ng mga leader dahil umaasa po ang bawat Pilipino na itong mga leader na ito gagampanan ang kanilang tungkulin ng maayos, ng seryoso, para sama-sama po ulit tayong umangat, mga kababayan. Sabi ni LMT17, joke lang talaga pero sa pondo o kaban ng bayan, doon lang seryoso kung paano. Sabi ni Makoy, walang makukuha mga yan sa akin, that's for sure. Lahat ng lineup nila, pati na yan, si Amy Duterte, walang boto. Duterte na ang apelido ni Amy, napalitan na yata, mga kababayan. Yung sinasabi ni Amy Marcos na maghihiring para sa West Philippine Sea, parang wala pa din ngayon, mga kababayan. Nakita ko lang doon sa comment kaya nabanggit ko. Kaya wag ho kayong magtataka, mga bossing, na talagang yung mga ibang politiko napapansin na parang naglalaro na lang pong etong mga Duterte. Magsasalita ng kung ano-ano, pag napansin ng taong bayan, pag napansin ng ating kapulisan na pwedeng kasuhan, biglang joke only na lang po, mga boss.